Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta po kayo? So, start ko lang mag-vlog ngayon. Bale, maglalaba ako ng uniform ni Champ. Medyo busy kanina and katatapos lang din naming mag-lunch. Time check, nasa 1, anong oras na ba? Mga 1:30 ganon. 1:30 ng hapon. And, ayan. Hiningal ako. Dali lang. Andito ako sa bari namin kasi maglalaba ako ng uniform lang naman ni Cham para bukas, saka yung pang PE niya. And kanina kasi, kwento ko lang, may nakausap kami ni Sis Hira regarding nga dun sa mga sitwasyon namin regarding sa marriage visa. So, ayun, medyo napatagal yung usapan namin and magkakaiba ng sitwasyon. So, kasi nga medyo komplikado yung rules dito, lagi ko yung sinasabi sa inyo. So, ayun, hopefully ma-enlighten si Kabayan and anong tawag nito? Ayun, sa mga ano man sasabihin ko? Sa mga kababayan po namin na may mga asawang Nepalese na may mga tanong regarding sa rules, sa pag-process ng mga documents, ng mga papers, wag po kayong mahiyang mag-comment or mag-message sa amin. Willing po kaming maging informant, parang ganun, para mag-less yung stress nyo. Kasi sobrang nakaka-stress talaga. And syempre, with the help of our husband also, mabibigyan namin kayo ng details na nakakailanganin nyo. Ayun, so comment lang po kayo or message kayo pagka napagdadaanan nyo ang mga katulad ng sitwasyon na napagdaanan namin. Huwag po kayong mahiya, willing po kaming tumulong para po sa ikaleles ng stress ninyo. Okay? So kasi may dalawa na nag-message sa amin, today lang po yan, na ayun nga, yung kapareho ng mga sitwasyon na napagdaanan namin. So, yun po, encourage ko po kayo, wag po kayo mahiyang mag-comment, ulitin ko po, kayo mahiyang mag-comment, mag-message sa amin ng direct, PM. Accommodating naman po kami, tutulong kami hanggat sa alam namin ko yung problema po ninyo. Basta yung mga napagdaanan lang namin, yung parang gano'n. Ayun, gano'n. So, maya naman ulit, maglalaba lang ako. And, update ko kayo ulit. Baka, yun pa pala, baka lumabas ako mamaya. Bili ako ng yarn. Kasi alam nyo ba, yung upload ko kahapon, tama ba kahapon? Oo. Yung upload ko kahapon na na yung crochet, may nagkagusto. So, ayun, may order na akong na-receive ng crochet and bibili ako ng yarn mamaya para gumawa ng mga projects. Medyo marami kasi yung kailangan niya, kaya sama ko kayo sa pagpili ng yarn. Yay! Bali, ipapadala niya daw sa US, kaya, ayun. So, naka-receive na tayo na order sa ating pagko-crochet. Pag may tiyaga, may nilaga. O, diba? O, maya naman ulit. Bye-bye. Para ma-update lang ba sila sa rules and regulations dito sa Nepal. Ayan. So, ayan, tumawag ulit si Kabayan kasi medyo may tanong pa siya para maliwanagan. Kaya sabi ko, yung hobby niya at saka si Santos, silang dalawa na lang mag-usap para mas maliwanag ang ang usapan nila regarding sa rules and regulations dito sa kanilang bansa. Kaya ayan, magkausap sila ngayon. Okay. Medyo malapit ba? Ayan. So, ayan. Katatapos lang kausapin ni Santos yung asawa ni Kabayan. Actually, may inquiries sila regarding sa documentation ng anak nila. And, ayun. Nakausap na ni Santos yung asawa ni Kabayan.
And then, bali ngayon, nandito ako sa, andali lang nga. Andito ako sa living room kasi maya pa naman ako magluluto ng merienda maya-maya. Kasi parating si Cham. Ano ba yun? Gawin ko muna to. Continuous ko muna ito. Ayan na. And para matapos ko to bago ako mag-start nung order sa akin. So, tapusin ko muna to. Tapos, i-start ko yung order. Yay! So, bale, maya-maya maggagawa ako ng merienda bago dumating si Champ. Pero for now, mag-ganchilyo muna tayo. Ayun. So, yun nga, katulad ng sinasabi ko kanina, actually, ngayong araw na to, may dalawang kabayan na kausap ko. Bali, yung isa is nasa Qatar and yung isa is yung nasa Kuwait naman. So, yung nasa Kuwait, almost similar ng ng sitwasyon ko na kailangan nilang mag-register ng marriage. So, ayun, bali, inano lang natin sila. Anong tawag doon? Ano ba yung exact word? Hindi ko assist ba yun? Parang ganun. Kung ano yung mga kailangan nilang gawin. Kasi medyo malayo yung isa eh. Hindi sila dito sa Kathmandu. Bali, ang province nila is madadaanan namin yun actually papuntang Teratum. Yung sa kanila, yung sa Kuwait. And then now, ayun nga, masaya kami actually, si Sis Hira, si Sis Mila. Masaya kami na may nakakatulong kami sa mga, kasi dati ganun din kami, yung parang, nung nasa ibang bansa ako, nasa UAE ako. Yung parang, ano yung mga kailangan namin gawin kasi hindi namin alam. Yung ganun, yung parang ganun ba? So at least, ngayon masaya kami at kahit papano, nakaka-enlighten ba kami sa iba naming kapwa namin kababayan na nasa ibang bansa at may asawang Nepali. Ganon. Tapos yung at least may idea ba kung ano yung mga kailangan gawin, yung kung saan ka magi-start. Kasi minsan pag nandun ka sa point na hindi mo alam kung saan ka magsisimula, kung ano yung dapat mong gawin, yung ganun ba? So, kaya kanina, sabi ko dun kay kabayan na pakausap yung si Santos, yung asawa ko ba, sa asawa niya, para silang dalawa yung magkaintindihan nung kung ano yung dapat gawin, mas maliwanag. Kasi pag sa amin, kasi halimbawa kami, kung ano yung pinaprocess ng asawa namin, kasi in Nepali yung word eh. So, hindi rin namin alam. So, much better na sila talaga, as in, magkababayan ba. So, ayun na ang update ko sa inyo. Masaya ako at kahit papano is nakakatulong tayo sa ating kapwa. Diba? And then, ayun nga, maya naman ulit at hindi ko pa alam kung ano yung iluluto kong merienda. Meron akong anong tawag doon? Meron akong malagkit. Hindi. Anong tawag doon? Meron akong glutinous rice, pero hindi ko pa alam kung ano yung gagawin. Parang gusto kong gumawa ng butchi. Butchi ba yung tawag doon? Yung bilog, tapos may sesame seed, tapos may palaman sa loob. Hindi ko sure anong tawag doon. Parang iyon, i-YouTube ko na lang kung paano lutuin. And otherwise, nag-iisip ako ng empanada sana. Kaya lang wala pa akong ingredients. Wala pa akong raisins. So, bibili muna ako ng raisins, saka ako gagawa ng empanada. And, alam nyo ba, ang dami kong gustong kainin, naiisip kainin, pero tinatamad ako magluto. Nakakaasar. Pero medyo, as you can see, medyo napapansin nyo na naka-t-shirt na lang ako. Tingnan nyo yung mga allergy ko, oh. Naka-t-shirt na lang ako ngayon kasi medyo mainit-init na. Kaya sisipagin na ako nitong magluto malamang. Diba, dati, dati lagi ako nagluluto ng tinapay, ng nung mga nakaraan. Nung lumamig na, tinamad na ako magluto. Kasi nga malamig, kaya gumalaw. So, maya na ulit ang chika. At,
ako'y gagawa na nito. Okay? Okay, so inabutan na ako ni Champ. Magbabalat muna ako nitong peanut kasi plano kong gumawa ng peanut tikoy. Peanut tikoy ba yan? Oo. So balatan ko to. Tapos update ko kayo maya-maya. Kailangan kasi itong i-crush. Tikman natin kung masarap. Nakita ko lang sa YT. Tikman natin kung masarap. Kasi naghahanap ako ng recipe tungkol dun sa glutinous, ayun yung glutinous powder ko. So, try natin ang tikoy. Konti lang yung gagawin ko, tansyahan lang. Kasi para lang naman kay Champ. Matikman niya lang. Okay? Ano lang yan? Glutinous flour. At pagkatapos, okay, so add na natin yung tubig. Dinisolve ko dito yung asukal. Kulang pa. More water. Yung parang gagawa ka lang ba ng bilo-bilo, ganon. Yung texture niya. Saan ko kaya ito i-steam? Laki kasi ng steamer namin. Okay. Ayan, ganito lang siya. Pagka ganyan na ang texture, pwede na yan. Lagyan na natin ng peanut butter sa loob. Okay, so i-roll na natin. Lagyan natin ng peanut butter. So, ito yung peanut butter. Nasaan na yung peanut? Pinakrush ko kay Champ yung peanut. This is, konti lang. Lagyan natin. Okay, so kuha lang tayo nitong isa. Medyo malaki ata. Okay na yan. Bite size. Tapos, lagyan natin ng peanut butter konti. Parang medyo... Anong tawag dun? Medyo soft siya. Tapos, saka ko i-roll dito sa... Ayan. Peanut. Napadami yata yung tubig ko, pero okay na yan. Ano ko lang din naman. Ayun, ganun lang. So, gawa lang ako ng konti. Okay, so, ayan na. Ito na ang aming... Nagutom na siya, hindi niya na nahintay yung tikoy. So, bale, kumain na siya ng bread na may peanut butter. Kumain na siya ng bread na may peanut butter. Tapos, ito na ang aming tikoy. Ayan. Tapos yung sa kanya, hindi niya pinalagyan ng peanuts. So, itatry niya yung may peanut. Tapos, eto. So, taste it. How is it? Tikman natin anong lasa ng tikoy na tinatawag. Sabang? Kulang sa sugar, pero sa akin okay lang. How is it? Not bad. Sarap. Pag umano na yung peanut butter. Sa Pinas atin, di ba masarap yung tikoy ng Engbitin ba yun? Engbitin? Tikoy. Kain tayo. So, ayan na siya. Masarap. So, after nito, magwawalis ako dun sa may terrace kasi season na ng malalakas ang hangin. Season na ng malakas ang hangin. Kaya yung mga dahon at saka yung petals ng bulaklak, naglipaan na dyan sa namin. Tapos pumapasok na siya hanggang dito sa may living room.
Kaya kailangan ko magwalis. So, tapusin lang namin yung pagkain. And then, after nun, diretso na sa paglilinis ulit. Maya naman ulit. Okay, tapos na kaming magmerienda. Ayan na, time check 5 o'clock ng hapon. Ayan. So, eto, medyo nalinis ulit ng hangin. So, napunta sila dun lahat sa dulo. Ayun o, pumapasok banda ron. So, maglinis muna ako dito. And then, later naman ulit. Okay, tapos na tayo dun sa baba. Binilisan ko lang kasi ang lakas ng hangin. Nakikipag-unahan ako dun sa hangin. Winawalis ko, lumilipad din. So, binilisan ko lang. So, dito naman tayo sa taas. Kukunin ko yung mga sinampay ko yun. Nilabang ko na mga bedsheet. Ayan, oh. Ganyan na itsura niya. Kunin ko lang saglit. Okay. Pati itong sinampay nabuhol-buhol na. Nangyari dito. Okay, baba na. Baba na tayo. Magtitiklop pa. Ayan. Ang ganda ng sunset, oh. Hindi pa siya pa. Ayan, oh. Ano pa yung sikat ng araw. Oh, ang presko ng hangin. Dito naman tayo, magdidilig ako. Tingnan nyo yung mga tinanim namin, oh. Ang ganda na. Excited ako sa lettuce. Ayan. Tapos, eto dito rin. Eto pa. Hindi ko pa siya ma-identify ko. Pero tingin ko, lettuce siya or sag. Sag ata to. Rayo sag. Tapos, banda rito meron din. Tumutubo pa lang. Dito rin. Ito yata yung ano. Hindi ko makakilala eh. Ayan oh. Mga tumutubo pa. Dito din. Ito beans. May tinanim. Tingnan nyo oh. Ang cute. May ano na siya. Ayan. Beans naman yan. Ito yata yung lettuce. Hindi ako sure talaga. Pag lumaki siya, papakita ko ulit sa inyo. So, for now, magdilig muna tayo. Now, last time yung mint namin, mint to na yung tuyong-tuyo ba siya, as in, tuyong-tuyo yung dahon. Tinanggal ni Bindunani, tapos hindi naman kami nagtinim. Ayan, tumubo siya ulit. Ganun pala yun, no? Ang ganda ng mint, ang ganda ng tubo. So, magdilig muna ako, at maya naman ulit. Okay, so papunta na kami ngayon ng Choke and titingin kami kung ano yung mabibili. Hindi, titingin kami ng ilaw, walang ilaw si Champ. Natatawa ako sa kanya, sa bawat madadaanan namin, naaamoy niya puro pagkain. Yung una ano, Momo. yung una, sunog na sinaing. Tapos ngayon, egg fry. Tapos, sekwa. Mukhang gutom siya. Weird naan. Nan? Saan? There, I think. Yeah. Amoy nan. Okay. May bagong open na Gold Star shoes. Magaganda din yung brand niyan. I mean, magaganda din yung sapatos. Gold Star shoes. Ano siya? Nepal, made in Nepal. Tapos matitibay din yung yung quality. Maganda yung quality actually. That one same like my shoes, but 20% discount. Oo, Titingin kami ng yarn, pero baka sarado na. Tingnan natin.
Okay, so nandito na kami sa bahay at hindi ako nakabili ng yarn dahil yung binibilang ko pala ng yarn ay lumipat na. So baka tumingin kami sa Chabel or dun na lang sa, anong tawag nun? Sa may New Road. So, nakaganito ako kasi sa gabi, medyo malamig siya. Pero pagdating dito sa loob ng bahay, or dun sa taas namin especially, medyo mainit na siya. So, ayan, ito yung mga napamili lang namin. Isang tray ng itlog. Hindi ko alam yung presyo. Si Santos kasi nagbayad. Tapos, itong, as usual, puff rice. And then, itong black pepper. Ang mahal nito, 200 rupees. Magkano yan? Oo, 205 rupees. Pagka yung mga spices, medyo mahal talaga. Tapos, itong fenugreek. And then, namili ako ng Knorr cubes, pero hindi Knorr. Bakers ang tatak. Tikman natin kung masarap. Naubos na kasi yung dala kong... Actually, nagdala ko ng isang box ng Knorr cubes. Ubos na siya. Kasi ginagawa ko siyang egg drop soup. Tapos itong, ano to? Papar Copito. Ibig sabihin, ayan, buckwheat flour. So, ito yung iluluto ko ngayon. Roti, buckwheat flour roti, at saka tomato achar. Yun lang ang aming dinner for today. So, ayun, samahan nyo na ako magluto nitong roti. Yun lang muna ang ating update for today. Luto muna tayo ng roti kasi meron kaming fellowship. Kaya kailangan kong magluto bago kami kailangan namin kumain bago mag-fellowship. So tara, luto tayo! So, ayan gagawin kong tomato achar. I-grilled ko muna ang mga tomato para mas masarap siya pag naka-grilled. So, ayan, ganyan ang itsura ng buckwheat flour. Para siyang may itim-itim na So, pakita ko sa inyo mamaya pagka naluto na ito as roti. Okay, gawa tayo ng tomato achar. Ito yung muna, yung, ano bang tawag dito? Ang kalimutan ko, i-stick ko na lang anong tawag dito. Basta para siyang Himalayan, pepper. Parang ganon. Ayan. At saka lagyan ko ng, ang chimbing is ganito. Chimbing. Ayan. Chimbing, konti lang. Tapos, lagyan ko ng brown salt. Lagyan ko ng brown salt. Ayan. Tapos, dikdikin lang natin sabay-sabay. So, ito na yung roti. Ganyan ang itsura niya. Para lang din siyang normal roti at saka itong achar. Kain tayo. Okay, magandang gabi ulit. So, ayan, dito na ulit kami sa room at matutulog na. Thank you so much po. Where's my microphone? Dito pala. Do I need to repeat it? No? Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na ulit kami sa kwarto and patulog na din kasi maaga kaming gigising dahil maglalakad ulit kami. So, check na lang natin bukas kung saan kami aabutin. Kung saan kami makakarating. So, hanggang dito na lang po muna ang ating video for today. Maraming salamat sa muling pagsama nyo sa amin ngayong araw na ito. And maraming salamat sa panonood po ninyo at sa suporta na patuloy nyong ibinibigay sa amin. At higit sa lahat, sa inyong pagla-like, comment, and shares ng aming mga video po. Sobrang thank you, and sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun, sa aming mga
subscriber, mga minamahal naming subscriber, maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, baka naman po pwedeng pakiclick ang subscribe button below at ang notifications bell na din para updated kayo palagi sa aming mga videos. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Good night. Bye-bye. Ginagawa mo. If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.